Hello guys! Dahil may ginawa na akong video tutorial or latest video tutorial sa pagre-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas, ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa e-travel departure card kapag papunta or pabalik na kayo sa ibang bansa. Take note pala guys, para sa mga nagtatanong na kung paano daw kung first time pa lang naman pupunta sa ibang bansa. Paano daw kung hindi naman OFW? Paano daw kung residente na sa ibang bansa, kailangan pa din daw ba mag-register sa e-travel departure card? Ang sagot guys ay yes, required kayo mag-register sa e-travel departure card kahit ano pa ang purpose of travel nyo. Kahit first time nyo pa nalalabas sa Pilipinas or pupunta sa ibang bansa. Kahit man OFW, mapaturist, or kahit yung mga residente na sa ibang bansa na naka-dual citizen. Basta gumagamit guys ng Philippine passport ay required mag-register sa e-travel. At ang pagre-register sa e-travel guys ay 3 days before ng flight nyo pabalik sa ibang bansa. At kahit kapag uuwi kayo sa Pilipinas guys, 3 days before flight din ang registration sa e-travel arrival card. Any day or kahit anong araw basta sa loob ng 3 araw bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa, pwede kayo mag-register sa e-travel. Pwede nga kahit nasa airport na kayo guys. Dahil may tablet na pwede kayong gamitin sa NAIA para sa mga Filipino na nakalimutan na mag-register sa e-travel departure card kapag palabas sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa. Pero guys, asahan nyo na maraming tao doon or maraming pila. Kaya mas maigi na advance kayo mag-register sa e-travel departure card para iwas abala. Para sa mga aalis at sa mga OFW naman na manggagaling sa ibang bansa na uuwi sa Pilipinas, ay dapat guys, advance din kayo mag-register sa e-travel arrival card dahil kapag hindi kayo nakapag-register ay possible na hindi kayo papasakayin sa eroplano. Lalo na kapag Emirates Airlines ang sasakyan nyo dahil upon boarding pa lang or upon check-in ay hahanapin na sa inyo ang e-travel QR code nyo. Ang mga exempted lang sa pagre-register sa e-travel departure card is yung mga foreigner at yung mga Filipino na foreign passport holder na at ito na yung ginagamit nila sa pag-travel. Pero kahit may foreign passport ka, kung Philippine passport naman ang ginagamit mo sa pag-travel at yun ang tinatatakan sa immigration, ay required ka mag-register dito. At para makapag-register na kayo sa inyong e-travel departure card, ay kailangan nyo pumunta sa e-travel website na e-travel.gov.ph. Ilalagay ko na guys yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo mapunta sa maling link. Dahil guys, ang e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas or e-travel departure card pabalik sa ibang bansa ay libre lang. Kapag nakapasok kayo sa website na nanghihingi ng bayad, ay meaning ay nasa maling link kayo or nasa scam na link. Dahil guys, paulit-ulit itong pinapaalala ng Bureau of Immigration na mag-ingat sa mga fake website ng e-travel na nanghihingi ng bayad. Dahil nga ang e-travel registration ay 100% free. And after nyo mapasok yung website ay eto yung lalabas. Mamimili na kayo dyan kung Philippine passport or foreign passport. Pero guys, dahil nga para lang sa mga Philippine passport ang pagre-register sa e-travel departure card, ay Philippine passport ang pipiliin nyo. Citizenship, of course, ay Filipino. At dito naman guys sa travel type, dahil nga pabalik kayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa, ang pipiliin nyo dyan is departure leaving the Philippines. Pero kapag pauwi kayo guys sa Pilipinas or pabalik sa Pilipinas, ang pipiliin nyo dyan is arrival entering the Philippines. Pero dahil nga pabalik tayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa, ang pipiliin nyo dyan is departure leaving the Philippines. Para lang guys, malinaw. Transportation type, ilalagay nyo ay air. Dito naman sa date of departure guys, ilalagay nyo yung date ng flight nyo pabalik sa ibang bansa na makikita nyo yung flight date nyo sa inyong ticket. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. Dito guys, madalas nagkakaroon ng problema na hindi nakakapag-proceed. Kapag ganun guys na hindi kayo makapag-proceed ay gumamit lang kayo ng ibang email address o kaya naman ng ibang cellphone. O kaya naman guys, gumamit kayo ng laptop. Yan lang naman guys ang ginagamit ng mga OFW or ng mga pasahero na hindi makapag-proceed at nagiging successful naman ang kanilang e-travel departure card registration.
Then, i-click nyo na yung small na box and click Yes, I agree. And after that, click Continue. At lalabas na ito. E-Travel Step 1, Personal Profile. Ilalagay nyo ngayon guys ang inyong first name, middle name, at last name. At dyan naman sa suffix guys, kung may suffix kayo ay ilalagay nyo. Pero kung wala, iwanan nyo lang yang naka-blank kung wala namang suffix sa pangalan nyo. For example, junior or senior or the third or the second. Then, ilalagay nyo ngayon ang inyong passport number, kasarian, birth date, citizenship, at country of birth. At dito naman guys, sa occupation, ilalagay nyo yung related sa trabaho nyo. For example, domestic helper, professional, worker, or laborer. Kahit ano guys na related sa trabaho nyo. At sa mga wala naman trabaho na magtuturist lang sa ibang bansa or sponsored travel, ay pwede nyo piliin ang unemployed. At dyan naman sa mobile number guys, pwede nyo ilagay ang Philippine number or number nyo sa ibang bansa. And after that, click Next. At lalabas ito, ang e-travel Step 2, Permanent Country of Residence, Country, Philippines. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong province, municipality or city, at ang inyong barangay, at ang inyong house number or street number. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yang naka-blank. And after that, click Next. At lalabas na ito, ang e-travel Step 3, Travel Details, Departure via Air. At dyan naman sa date of departure guys, matik na yan nakalagay dyan dahil nalagay nyo na yan kanina. At dito naman sa country of destination guys, kahit may connecting flight kayo, ang ilalagay nyo dyan guys is yung original pa rin na bansa na pupuntahan nyo or kung saang bansa kayo nagtatrabaho. Dahil guys, makikita naman ng immigration officer sa inyong UEC or Overseas Employment Certificate, yung job site, or kung saan kayong bansa nagtatrabaho or kung saan kayo pupunta. Then, dito sa destination address, ilalagay nyo guys kung saan kayo nakatira sa ibang bansa. Pero kung tourist kayo, ang ilalagay nyo dyan is yung hotel address nyo at yung hotel name nyo. At dito naman sa tanong na are you an OFW? Kung hindi naman kayo OFW, ay i-click nyo yung no para hindi na lumabas yung OFW classification. Pero kapag OFW kayo, ay i-click nyo yung yes. OFW classification, piliin nyo ang land-based kung land-based OFW kayo. Pero sea-based naman kung isa kayong seaman or mga nagtatrabaho sa barko. At dito naman sa purpose of travel, kung tourist kayo guys, pwede nyo naman piliin na visiting friends, o kaya naman kung solo traveler kayo na wala sa pagpipilian yung purpose ng travel nyo, ay pwede nyo piliing others. At sa mga OFW naman, ang pipiliin nyo dyan is work or employment. Traveler type, aircraft, passenger. At dyan naman sa name of airlines, ilalagay nyo na guys yung name ng airlines nyo na sasakyan nyo papunta sa ibang bansa. At ang inyong flight number. Pansin ko guys, sa e-travel departure card registration ay wala sa pagpipilian yung special flight just in case man hindi lumabas yung airline's name or flight number. Pero just in case man mangyari sa inyo guys na hindi lumalabas yung airline's name nyo, ay pumili na lang kayo ng airlines na malapit or sa parehong bansa ang company ng airlines na pipiliin nyo. Just in case lang guys na mangyari sa inyo na hindi lumalabas yung airline's name or flight number. At i-explain nyo na lang sa immigration officer. Dito naman guys, sa airport of departure, ilalagay nyo yung airport na panggagalingan nyo papunta sa international flight. Take note guys na hindi dito kasama ang local flight. For example, manggagaling pa kayo sa ibang lugar sa Pilipinas, kagaya ng Naga, Legazpi, papunta sa Manila, hindi yun kasama guys. So, from Manila to international flight lang ang ilalagay nyo dyan. For example, NAIA, Clark, or Cebu International Airport. Kapag hindi lumalabas yung airport of departure nyo kung sa NAIA kayong magagaling, ay i-type nyo lang yang Ninoy. At lalabas na yang Ninoy International Airport, Terminal 1, 2, and 3. Ganon din guys kung magagaling kayo sa Cebu. I-type nyo lang ang Cebu at lalabas yan dyan, pati ang Clark. At dyan naman sa seat number, iwanan nyo lang yang naka-blank. And after that, click Next. At lalabas na itong e-travel step 4. At nandito tayo guys sa summary. Hindi kagaya guys sa pagre-register sa e-travel arrival card ay mayroon pang health declaration. Pero dito sa e-travel departure card ay wala na.
So, i-review nyo lang guys kung may mali sa mga information para pwede nyo pang ma-edit. So, kung wala naman, i-scroll nyo lang at click submit. At eto na yung lalabas guys. Congratulations! At lalabas na din dyan ang inyong e-travel departure card, blue QR code at ready to go na kayo. Take note guys na hindi na madalas hinahanap ang e-travel QR code sa immigration dahil nakikita na nila sa kanilang system kung may registration ka or wala. Pero just in case man na hindi nila ito makita, ay saka lang sa inyo ito hahanapin. Kaya mahalaga guys na meron din tayong screenshot ng ating e-travel departure card QR code. Pero hindi nyo na kailangan pang i-download or i-printed guys. Screenshot lang ay okay na. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangan ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangan isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.